Ayan, no? Sana magandang audio ko, loud and clear. Yun, kamusta po? Kamusta ang lahat? And muli, ito yung isang bagong umaga. Bagong tsa at bagong pag-asa. Nasaan ba yung tsa ko? Dali, kukunin ko lang. Nakalimutan ko, nag-set up ako eh. Yun, nakita nyo ba yung garden natin? Ganda ba, di ba? Gwapa kayo. Nakikigamit lang po tayo rito. Maaga tayo eh. Yun, nakita nyo yung title natin? Ang title natin, kung dati ay merong Rodrigo tagging, merong Rodriguez tagging, ngayon naman ay merong Romualdez tagging. Yun, di ba? Isa na natin. Okay na po ba kayo? Anyway, talagang hindi na maiwasan na sumambulat yung issue ng nung alitan sa pagitan ni na House Speaker Martin Tambi Bonjing Romualdez at First Lady Lisa Butod Araneta Marcos. Bagaman walang kumpirmasyon, kabi-kabila ang mga natatanggap nating impormasyon tungkol dito. Hindi ba't lantaran yung yung pagpapalitan ng mga nasalita sa pagitan ni Tambi at Congressman Toby Chanco. Although ang laging bumabatikos, laging bumabanat si Kong Toby, no? Na alam nating lahat na malapit si Congressman Toby Chanco kay Lisa Araneta Marcos. Katunayan, every Sunday lunch ng pamilya Marcos, nandun lagi si Congressman Toby at naniniwala tayo na ang lahat ng ginagawa ngayon ni Congressman Toby Chanco na pagbati ko sa pamunuan ni Martin Tambaloslos bilang Speaker ng Kamara ay may blessings ni Lisa Araneta Marcos. Hindi pa man nagtatagumpay para tanggalin si Tambi bilang Speaker ng Kamara, nananatiling tinik sa lalamunan ni Bonjing ang pagiging taklesa ni Toby. Nasabi ko na may hirapan sila kay Kong Toby kasi kung talagang bardagulan din lang ang labanan, talagang pet malo yung mambabatas mula sa nabotas. Lalo't marami itong hawak na resibo hinggil sa iba't ibang anomalya na nangyayari sa Kamara. Lalo na yung pamamahagi ng 777, no? 777 na ayuda at kung paano minaniobra ang pambansang budget ng 2025. Hindi man tuwirang umaayon, pero ang linya ni Kong Toby ay halos katigan na nito ang mga naunang expose ni na Congressman Toby, nila Attorney Vic Rodriguez at Davao Mayor Isidro Sid Ungab. Kulang na lang sabihin ni Kong Toby na tama ang iniaayang reklamo ni na Attorney Vic at Kong Sid dahil batbat naman talaga ng anomalya ang 2025 budget na sinabi na ni Senador Ping Lacson na pinakamanumalyang budget sa kasaysayan ng Pilipinas at sa mga sa nakalipas na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Gayon din yung privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutunayan at nagkakatotoo na yung sinabi nila Congressman Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez na dahil kinalikot ng husto ang budget ng 2025 ay nagagamit na ito sa korupsyon at ang isa sa pinanggagamitan nito ay ang mga ghost projects sa flood control projects at yung ilang mga kontratista na pinapaboran at mismong ang palasyo ng Malacanang o si Marcos Jr. ang nagsabi na meron 15 kontratista ang masyadong paborito na para bigyan ng multi-billion pisong pondo sa flood control project. Ito ngayon ang siste. Unti-unti ay binabalian na ng pakpak si Romualdez. Una na rito, nakakaladkad na ng gusto ang protege nito na si Saldico na siyang dating chairman ng Committee on Appropriations bago pa man naging chairman si Estela Kimbo. Nauna ng pinangalanan ni Marcos Jr. na ang SunWest Corporation na pag-aari ng kamoteng si Saldi ay isa sa 15 favorite contractors na nakakuha ng multi-billion pisong kontrata sa flood control.
Bukas makalawa, asahan natin na maubaran pa ng maskara ang lahat ng kabulastugan ni Saldico, no? At hindi malayong abutin ito ang sinapit ni Janet Lim Napoles na nakulong dahil sa PDAP scandal. Actually, mas malupit itong anomalya at katarantaduhan sa flood control dahil sa PDAP scam. Ang binusabos lang nila ron ay, actually hindi lang ang binusabos nila ron, ang ginahasa nila ron ay umaabot ng 20 billion pesos. Samantalang dito sa flood control project, sa nakalipas na 3 taon, umaabot na po ng tumataginting na 1.6 trillion pesos. At ngayon, dito sa tinatawag na flood control scam, ang pinakamalupit ay ang BICAM anomaly dahil ang chairman nito ay si Saldico mismo. So, ngayon pa lang nakikita natin yung pangitain naman, pangitain na talagang malalaglag ng gusto ang isang Saldico. At kahapon may napanood pa ako na naglalabas na rin ng kanilang press release ang SunWest at sinasabing nagpapatuloy yung kanilang proyekto, pero kahit anong gawin nila, kahit anong pag-hire pa nila ng mga magagaling na PR firm, hindi nito maliligtasan ang iba't ibang flood control project na karamihan, kung hindi man goes, ay substandard ang mga inilagay nilang materyales. Kaya nagkakahetot-hetot at patuloy na nalulubog sa baha ang Pilipinas. Ito pa. So kung si Saldico talagang ang direksyon para diinan siya, ang direksyon para ilaglag siya. Napansin nyo ba na sinibak na rin yung mga tauhan o yung mga alagad ni Speaker Romualdez sa Bureau of Customs, particular na si Buenvenido Rubio, gayon din ang mga deputy commissioners niyang sila Teddy Rabal, Bener Bakiran, at yung tao ni Sap Anton Lagdameo na si Juby Max Oy, pati nga yung isang DepCom na si Ronel Hombre ay sibak na rin, pero naiwan naman si Assistant Commissioner Jet Maronilla at hindi natin alam kung ano ang sasapitin nito dahil ngayon po sa Bureau of Customs ay binigyan ng kapangyarihan ang bagong upo na Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno na maglagay ng kanyang mga trusted na deputy commissioners at sinisiguro na wala nang matitira pa na remnants mula naman sa liderato ng umalis na si Buenvenido Rubio. Sinabi ng ating informante na sa mga susunod na araw ay marami pang mga masisibak na government officials na identified kay Romualdez. Una na rito ang sinibak na rin sa DPWH. Actually, nauna pa, dapat sabay sila ni DPWH Secretary Manny Bono, pero unang nag-resign / sinibak si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang USEC for Regional Operations sa Visayas. Take note, Visayas. And taga saan ba si Martin Romualdez, di ba? Visayas. At saka ito rin yung USEC for Regional Operations sa NCR at Region 4A. Si Bernardo ay malapit kay Speaker Martin at tulad ni Saldico, hindi malayong makaladkad pa siya ng gusto hinggil sa anomalya sa flood control project. Kung papansinin, mukhang out na sa pagiging ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya, pero talagang pinipilit pa rin niya, kahit sabihin natin na sa requirements pa lang, bagsak na agad ang Boying. Kasi isa po sa requirements ay ang magkaroon ng ombudsman clearance. Pero paano magkakaroon ng ombudsman clearance ang isang Boying Rimulya samantalang may nakabinbing kaso sa kanya na isinampa naman ni pambansang mangga na si Senator Amy Marcos dahil doon sa pagpapakidnap kay PRRD. Bagaman si Rimulya ay may direktang linya sa pintuan ni Bongbong Marcos, kasing itim pa sa kulay ng balat nito ang tsansa para maging ombudsman pa dahil maliban sa iba't ibang kontrobersya, si Rimulya po ay kabrad ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Pi Fraternity. Kabrad din nila si Health Secretary Ted Herbosa na sinasabing malapit na ring maligwak
sa pwesto. Sa pagkakaalam ko, naghahanap na rin ng matinding PR ang isang Ted Herbosa, no, para mapabango ang image niya, pero malabo mapabango ang image niya dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit tinanggal ang isang Yusek Berhere na bayani noong nakalipas na COVID-19, lalo nung kasagsagan ng pandemic. Si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, tulad ni Remulla at Herbosa, ay kabrad din nila si Biado. Sinasabing mainit na rin ang mata ng Palasyo ng Malacanang, partikular ang tanggapan ng, syempre, ang tanggapan ng talagang piling presidente na si Lisa Araneta Marcos, dahil marami na itong naririnig na anomalya patungkol naman sa BI. At yung mga anomalya na yan, antabayanan niyo po. Inaayos ko lang ho yung ibang impormasyon, at pagka binigyan tayo ng pagkakataon, tatalakayin natin o hihimayin natin isa-isa yung mga anomalya sa Bureau of Immigration. At dahil dyan, tulad ni Herbosa, tulad ni Boying Remulla, mukhang wiwindang-windang yung kanilang pwesto, dahil anytime pag tinopak ang isang Lisa Araneta Marcos, malamang sa malamang ay masibak sila. Huwag natin kalimutan yung issue naman ng speaking of Remulla, yung issue nung gulo sa pagitan ng PNP, NAPOLCOM at DILG. Natural, si DILG Secretary John Vic Remulla ay identified sa kapatid niyang si Boying. Sa tag-of-war na to, nanaig si PNP Chief Torre dahil nasunod ang gusto niyang ipatupad na PNP revamp na pilit tinututulan ng kampo ni John Vic. Sa madaling salita, napahiya po si John Vic dito. Bagaman bagyo pa rin ang magkapatid na Boying at John Vic dahil sa ginawa nilang pagpapakidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung nakalipas na March, mukhang hindi nakakasiguro yung magkapatid na John Vic, dahil baka anytime makaldag sila ng kampo ni Lisa Araneta Marcos. Kumbaga yung nangyari ron sa pagkapahiya ni John Vic at nanaig si PNP Chief Nick Torre, no? Para siyang sinampal ng kaliwat kanan ng palasyo dahil masinunod nila ang PNP Chief na dapat ay nasa ilalim ng supervision at control ng DILG Chief. Ito mga binanggit ko to ay ilan lamang sa mga masasagasaan ng tinatawag na Romualdez tagging. Yon, di ba? And kung matatandaan, kami ni Yusek Pam, ako at iba pang taga-PCO ay nabiktima naman ng tinatawag na Rodriguez tagging dahil identified kami kay Attorney Vic Rodriguez. Pero lilinawin ko iba yung sitwasyon namin. Pinag-initan kami hindi dahil sa anomalya, kundi dahil kahit walang issue, bigla na lang kami pinag-initan dahil lahat kami ay identified kay Attorney Vic Rodriguez. Samantalang sa nangyayari ngayon, partikular sa DPWH, kay Saldico, bat-bat po sila ng anomalya. Kami, kahit katiting na 5, kahit katiting na mamera, wala hong naging issue ng anomalya sa amin nung kami ay nasa gobyerno. Pero talagang tinamaan kami at nasagasaan kami ng tinatawag na Rodriguez tagging. Sa bagay, gayon din, pinag-initan din naman nila yung mga ilan pang mga political appointees nung panahon naman ni PRRD na tinatawag ding Rodrigo tagging. Pero yung doon sa Rodrigo tagging, kahit maayos yung mga tao, no, dami kong kilala ng mga galing na naipwesto ni PRRD. Pero dahil nga hindi ka nakagrupo at dahil nga identified ka sa Duterte, baksi ka agad sa trabaho. Isa-isa rin nilang tinanggal kahit walang ginawang kalokohan sa kanilang tanggapan. At naniniwala ako na dahil may tinatawag na ngayong Romualdez tagging, hindi malayong matapos magkabigayan ng budget next year, ay liligwakin na rin bilang speaker ng Kamara si Martin Romualdez. Baka bukas makalawa pa nga ang gawing sacrificial lamb para maisalba ng isang Marcos
administration ang na pabulusok na pababa niyang administrasyon, no? Baka isakripisyo pa niya ang Martin Romualdez at ilaglag ang pinsan nito. Pero syempre, iyan ay medyo aabangan natin at medyo malayo pa sa katotohanan. Basta nasisiguro tayo, malamang sa malamang, hindi matatapos ng isang Martin Romualdez ang 3 taong termino niya bilang Speaker ng Kamara ngayong 28th Congress. Ibig sabihin, bago dumating ang year 2028 kung saan gaganapin ang national or presidential elections, hindi na po Speaker ng Kamara si Romualdez dahil ngayon pa lang unti-unti nang nililigwak ang kanyang mga tauhan. Ano tingin mo rito, Congressman Toby Chanco? At dahil dyan, muli, ito po ang Tiyot ni Puri na nagiiwan ng paalam, sayonara at adios mga amigos. Mag-ingat po lahat. God bless dahil si God ang laging the best. Thank you, Lord. Thank you, Lord.